umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Sabi po ni kapatid ay ako na kung magpakilala sa akin. Ako po ay mag-8 years pa lang sa Cavite. Ako po ay taga Manila. Ako po ay pinanganak sa Tondo. Lumaki mo sa Tondo. Nagkasungay sa Tondo. So, kasi masalimuto ang buhay sa Maynila. Lalo na po sa lugar na aming ginagawa. Pero, meron nga akong awitin na na-compose mula po sa isang preso sa Muntinlupa. Sabi niya, sa pundo man na may langit. So, may langit na. Anyway, salamat po sa Panginoon at ako po ay nakarating sa inyo. At isang malaking karangalan po. Sa Pasoray naman ay nandun po may sa church namin. Actually, mas malaking church namin. Mas malaki. Pero mas mayaman kayo. Dahil ang mga miyembro ko ay puro magsasaka. Pero kahit magsasaka sila, nakapag-donate po sila ng lupa, mga around 120 square meter. Malaki po. So, nakapagpatayin po ng simpleng bit. Kaya sabi ko nga, siguro kung hindi lang kayo magsasaka, mayaman kayo, hindi lang ito kaya ninyo. Sabi naman, oo naman kasi. Hindi lang yan kaya namin. But then, pinagpala natin sila ng Panginoon. Okay? So, ito ang problema ko pagka sa iba ako nag-preach. Ayan, salamat. Kasi yung palpi ito mataas eh. So, napakalaking tao ko naman. Kaya sabi ko, dapat yung mga church na mag-invite sa akin, medyo electronic yung palpi. Pwede adjust naman. Pero mas maganda yung palpi namin. Okay. So, kanina po binasa ng kapatid yung ating texto sa Acts chapter 1, verse 8. Actually, ang aming tema ngayon sa ADCA ay yung War on Evangelism. So, ang tema po natin sa umagang ito ay The Witness, kasi nabasa po natin doon sa Acts chapter 1, verse 8 kanina. Babasahin po natin sa English, mababasa natin yung word na witness. So, the witness, the gospel mission. So, let me read it again in English version. It was in chapter 1, verse 8. But ye shall receive power after that Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria, and unto the utmost part of the earth. So, let us pray. Father God, thank you for giving us this opportunity, Lord, to minister, Panginoon, sa iyong mga anak, sa dito po sa GMA. We ask you, Holy Spirit, to continue to fill each and every one of us, O Lord God. At ang presensya may patuloy maramdaman po. At sa mensaheng may ipabahagi, Panginoon, sa umaga ito, ay patuloy na aming ay sa pamuhay, Panginoon, ang kahalagahan po na pag-iibang Diyos. Maraming po salamat, Ama. Tulungan niyo po ang inyong kabalding po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang background po na Acts chapter 1 ay yung pag-akyat po ng Panginoon Jesus sa langit. At the time He was ascended into heaven, and He commissioned the 120 disciples to become witnesses or a witness for Him. And they would carry the gospel mission. Yeah. So, out of the 120 disciples, the gospel of the kingdom has been propagated in every corner of the cities and other known countries during the time. So, ibig sabihin, kaya po kayo nandito ngayon dahil po sa gospel. So, the reason why you are here, or the reason why you are one of the member of this church, because of the gospel. Kahit dahil na bahagi ng tayo ng salita ng Diyos, tinanggap po natin yung gospel, sinampalatayaan natin, at nag-join po tayo sa church na ito. Yan. Ang gospel mission po ay ang prime task ng church. The gospel mission is the prime task of the church. Sabi po natin, prime task of the church, pangunahing trabaho po ng simbahan
ay ang gospel mission. Naalala ko po during my college time sa Central Colleges of the Philippines sa Quezon City. Kasi may mga estudyante doon na nagsishare ng gospel. So pag nandiyan siya, tatago na kami, no? Nandiyan yung mag-pray. Kasi natuturuan na kami mag-pray, siyempre hindi naman namin alam po yung gano'n, no? Ako naman, hindi ko rin naman inisip sa buhay ko na ako'y magiging pastor din, no? Dahil hindi ko naman pangarap ko eh. Kaya nga, ang hirap pong maging pastor din sa isang banda, pero very rewarding po maging pastor. Yan. So, at hindi ko alam na one of these days, tatawagin din ako ng Panginoon sa pamagitan ko ng gospel. No? So, in-invite ako ng isang kaklase ko nung high school. Pangit yung una kong motibo, ba't ako dumalo eh. Kasi maraming chicks. At ako. Pero, habang lumalaon po ay binabago po ng Diyos yung motive ng puso. Hindi na chicks ang nakita ko. Si Kristo na mismo. So, kaya salamat po sa Panginoon. But then, doon ko din nakita yung napangasawa ko. Yun ang maganda doon. Eh, chicks din naman ang hanap ko. Dito ka naman. Dito na yung mga pangasawa mo. Ano? So, kaya, ang isang simbahan po na hindi gumaganap ng gospel mission has no right to exist. Walang karapatang umira yung isang simbahan na hindi po nag-gospel mission. Sapagkat yun po ang pangunahing trabaho ng simbahan. And it is the lifeblood of the church. Kung sinabi po natin lifeblood, buhay niya talaga po. Kaya nga po tayo dumami dito because nag-evangelize. Nag-share ng gospel at marami pong nakakilala sa Panginoon. But then, hindi po lahat ay pastor. Amen? Hindi po lahat ay evangelist, hindi po lahat ay teacher. But everybody could share his and her belief. Pwede po natin ma-share ang ating paniniwala. Everybody could share what God and Christ have done in their lives. Especially what Christ has done on the cross. So that's the main thing. Dapat po natin maintindihan. When we share the gospel, we share the goodness of God. Amen. Huwag mo share yung sarili mo. Marami nagsishare sa sarili niyo. O, ako nga, kung di pa ako Kristiyano, dami kong utang. Kung Kristiyano, nabayaran ko ng utang ko. Hindi yung totoo yun. Kasi yan yung mga false gospel eh. Uy, pag tinanggap mo si Jesus, mababayaran mo lahat ng utang mo. Eh, kung totoo, di lang, tinatanggapan na, bayad na utang. Sino walang utang? Diba, dami ko rin utang eh. Kung na yung mga inuntangan ko, mababayad. Sige lang, pastor, kung kailan lang. Diba? Sabi ko nga, baka sa langit ito na kayo bayaran. Hindi naman pigat ito, sa langit itong bayaran. No? At least, nagkita pa kayo sa langit. Ayan. What is gospel mission? Kasi witness, then gospel mission. Kaya ka mag-witness because of the gospel mission. Amen? Kaya nga may mga saksi ni Jehovah dyan sa umiikot yung Martes, hindi sila ang tunay na witness. Dahil ang wini-witness nila yung tract society, hindi naman talaga yung gospel. Yan. So kaya ang tawag din sa atin ay witnesses. Yan. Sabi mo sa katabi mo, witnesses. Saksi. Diba? Eh, lahat po tayo saksi. Huwag na saksi ni Batman. Hindi. Saksi ng Panginoon. O, hindi naman saksi ni Jehovah dahil hindi naman pangalan ng Diyos Jehovah. O, ewan ko saan nila na akong hayo. Kaya kasi tinanong ko yung saksi ni Jehovah eh. Ano pangalan ng Diyos? Sabi niya, Jehovah. Jehovah. Sabi niya sa akin. Eh, nilabas ko yung Hebrew alphabet. O, pinabasa ko. Nandun nabasa yung lahat. Saan ang letter J? Okay, wala naman letter J sa Hebrew alphabet. Kaya, the word Jehovah is mistransliteration. Sabi po ng mga encyclopedia, maling salin po yun. Yan. But then, iwan natin sila. Gospel mission is simply proclaiming that Christ died on the cross and rose again. Amen? So that is a biblical preaching. Yung content ng preaching po o yung pinapangaral. Gospel mission is simply declaring that Christ is the Savior. Maraming tao, hindi nila alam
kung sino ang Savior. Kaya nga the greatest fear ng tao sa panahon natin ay yung sila'y mamatay. Why? Kasi hindi na alam saan papunta after ng kamatayan. Eh, tinanong ako eh. Pag dumating ka pa, alam mo saan ka pupunta? Pinanaging tanong sa akin, ikaw, saan ka pupunta? Kaya sumunod ako. Sabi ko maganda yan, pinanong ko sa akin yung tanong. Dahil sasagutin ko. Because I have Jesus in my heart, tinanggap ko ang Panginoon, kinilala ko siya, at ipasakop ako sa kalooban ng Diyos, may kasiguruhan ako sa buhay na wala. So, nagkano siya ng na-curious siya. Ano ba yun? So, kasi naalala ko, noong way back 1988, nag-preach po ako sa Pampanga, maraming prostitute. Sa Angeles. So ako doon, nasa stage ako. Sabi ng prostitute, hoy, mapakain ba ako ng Biblia mo? Wala, hindi nga kita mapakain, pero kakaroon ka ng kaligtasan. Pinanggap mo ang Panginoon. Noong araw kasi way back 80s, pinapasok ko yung mga beer house, yung mga babae nagsasayaw. Ngayon, hindi ko na ako kayang gawin yun. Baka hindi na ako makalabas ng beer house pagka pumasok pa ako doon. Pero noon talagang pumapasok ako, napakainit ko, naglilihap po ako. Talagang sinishare ako, mga talagang naka-2 sila, nagsasayaw eh. Pero sabi ko, teka, magdamit muna kayo. Pero hindi ko na ako kayang gawin. Hindi ko alam bakit eh. But then, ang punto po noon, merong gospel mission na nangyayari. Actually, meron talaga mga pastor na tinawag ng Panginoon para sa mga prostitute. May gumagawa ho niyan eh. Pero kasama nila yung wife nila. O, i-check out nila yung prostitute o yung dancer, sasakay sa kotse, pero nandun yung wife ng pastor. Sa loob ng kotse, sineshare ng gospel. O, mahirap naman pag ikaw ng pastor sa kotse mo. Diba? Hindi mo masisharean yun. Malamang ikaw masisharean. Kaya huwag yung gagawin yun. Diba? Kung meron kayo sishare ng babae, may asawa ka, bring your wife. Yun. Kung babae ka naman, bring your husband. Huwag natin gagawin yung mga bagay na pwedeng makapasok ka nyo. So in every parts of the world, meron pong gospel mission na nangyayari. Bakit po merong gospel mission? Because we're proclaiming that Christ is the Savior. He died on the cross and rose again from the dead. Right? Yun po yung yung content ng message ng gospel. Then tingnan po natin, the early church and the Great Commission. Pansinahin po natin Great Commission, di ba? Yung Matthew 28, ano sabi ng Panginoon? Go ye and preach the gospel. Di ba? Meron nga akong joke po sa go ye and preach the gospel. Sabi nun, go ye, sabi nun, and make disciples. Sabi niya doon, and lo, I am with you. Di ba? Till the end of His age. Yeah. So, yan po yung Great Commission, kinomission ng Panginoon. Kaya the word mission derived from the word commission. Tama po ba? Kaya pag nakabenta ka ng lupa, may commission ka. Di ba? Mission mo, nagbenta ka ng lupa. Di ba? Ganun po yun eh. Kaya yung word na Great Commission, dakilang dakilang utos ng Panginoon. Ayan. Actually, if we are going to study the Bible seriously, especially in the book of Acts, the early church carried the Great Commission without any human strategy and method of human invention. The apostles of Christ is simply declaring that Christ is the Messiah. Wala pong strategy yung ginagamit. Ano ba strategy natin? Alam niyo sa negosyo, mapapasin niyo yung mga Jollibee. Pag merong nagtayong bagong mall, SM, saan nakapwesto Jollibee? Lagi nasa buhay. Diba? Kasi nung araw, tinda ako sa Divisoria, gulay. Yung night, yung wholesale kami, gulay. Nasa Delentera ako. Kung kaya napunta ng Divisoria, yung Santo Cristo doon, yung Jollibee sa kanto, pwesto ko yun. Ang halago ng pwesto ko is 350,000. Bili-bili nga sa akin kasi nasa bungad na ako eh. Bakit kung papasok pa naman yung mamimili? Diba? Nandiyan lahat ng tindaw. May sitsaro, may Baguio Beans, patatas. Yung McDonald's nga sa Ilaya.
Nag-order po sa akin. Sabi sa akin, 50 sako ng patatas. Tawag ako sa Baguio. Baba ang truck ng Baguio. 50. O to, I mean, strategy, ang business, ang strategy ng business, lalo na pag ang mga tindahan, laging nasa kanto. Nakakita ka na Jollibee, nasa sulok. Hindi. So, isa sa mga strategy. Pero pagdating po sa Bible, wala pong strategy na ginamit po ang mga apostles and disciples to bring the message of Christ sa lahat po ng tao. Ayan. The first gospel mission was limited only for the Jews. Natandaan niyo, pag binasa niyo yung Book of Acts, ang unang papangaralan po ng gospel ay yung mga Hudyo lamang, yung mga Israelites. Kasi nasabi ng Panginoon sa mga nawag na tupa na kayo ng Israelitang pumunta, huwag kayong pumunta sa mga Gentiles. But then in Acts chapter 8 onward, nakita na natin na yung gospel hindi lang exclusively for the Jews, kundi sa mga Gentiles. Sino po yung Gentiles? Tayo, Pilipino, Amerikano, in check lahat ng hindi kabilang sa tribe ni Israel are considered Gentiles. Ayan. Sa mga hintil po tayo. Ayan. So, kasi ang tingin ng mga Hudyo sa mga hintil, aso. Babang uri. Kasi elected sila But then, nireveal po ng Bible sa mga sulat po na Apostol Pablo, kung merong doctrine of election. May pinili po ang Panginoon ng mga taong maliligtas. Ang tawag po doon ay doctrine of election. But then nakita po natin, the hidden plan of God for the eternal salvation of the Gentiles has been revealed. So, nahayag po ito No? Kaya natuwa po sila. Dahil nakita nila na hindi lang pala sila ang maliligtas, kundi yung mga Hudyo. Kaya salamat po sa Diyos dahil kung hindi in-extend yung grace sa atin, wala po tayong salvation. At dito po, nakita po ng mga Hudyo na pinili po ng Diyos yung mga Gentiles para maligtas din. Let us read Acts 13:48. If you have your Bible, please turn with me in Acts chapter 13, verse 48. Gawa 13:48. Yan, Tagalog po yan. Acts 13:48. Pardon me, my Bible is King James Version po, English. So, kung may Tagalog kayo, sundan nyo ako. And when the Gentiles heard this, and they were glad, and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believed. Pagka-translate sa Tagalog, sabi doon, at lahat ng itinalaga sa buhay ng langgan ay sumampalataya. So, meron pong predestined. May mga taong itinalaga na sa buhay na walang hanggan. And this is what the Bible says. Binasa po natin. No? Ulitin ko, and as many as were ordained. When you say ordained, predestined po. Nakatalaga na. Naniniwala ka sa soulmate? Ikaw, sino po may asawa na? Kailan si Dosa, may asawa na? Okay, salamat po. Naniniwala ba kayo na asawa ninyo ay nakatadhana para sa'yo kapatid? Amen. Lahat po ba sumagot ng amen? Pag hindi sigurado, ay sorry nyo sa nanay niya. Of course, naniniwala po tayo na inakasawa natin. Nakatadhana. Kasi bakit hindi mo siya kilala mo? Asawa ko, kilala yun eh. Malay ko kung sino yan. Makakasama ko ngayon sa isang bubong, makikita niya buong katawan ko. Wow! So, ibig kong sabihin, kung naniniwala ka na inapakasawa mo nakatadhana, di mas talo sa eternal salvation. Na binasa po natin, nakaordina na yung mga Gentiles na sasampalataya po sa Panginoon. At ito po ang pinakamagandang bagay na maintindihan po natin na kayo, na nandito sa loob kayo ng maliit na iglesyang ito o maliit na building na ito, ilagay po natin sa puso natin na tayo ay pinili ng Diyos. Amen?
Amen. Ayun po ay inelect ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 4. Before the world began, sabi doon, pinili po tayo ng Panginoon. Sa inyo, Ephesians chapter 1 verse 4. Let us read. Kasi gusto ko po makita ninyo, ano kinalaman ng gospel mission? Ano pagiging saksi sa sinasabi yung inelect ng Panginoon, Pastor Roy? Ephesians chapter 1 verse 4, Efeso 1:4, according as He hath chosen us in Him. Sabi ron ha, chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Before the foundation of the world. Bago pa. Sabi ko, Lord, ang tindi. Why? Mantakin mo, bago. Wala pang mundo, pinili mo na kami. Kilala mo na kami, sabi ng Biblia eh. So, in the chambers of in eternity, sa kaluwalhatian, o doon sa nakalipas na walang hanggan, hindi natin alam kung kailan nyo kasi nakalipas na walang hanggan eh. Doon pa lang, nagplano na yung tatlo, the Father, Son, and the Holy Spirit. They planned the eternal salvation of the elect. Kaya nga dito po pinakita natin na yung mga nag-respond sa gospel, yung mga pinili, bago pa nalangin ang sanlibutan. Amen? Aren't you glad, mga kapatid, na tayo pinili ng Panginoon? Eh sabi ko nga, Lord, salamat po sapagkat, di ba may awiting, why have you chosen out of millions, hindi na nga millions eh. Out of billions, out of trillions, out of 4 trillions. Diba nung araw, sabi ng mga millionaire, inausong millionaire ngayon, ang tawag ngayon, billionaire. Why? Meron akong kaibigan, millionaire sa taga-Gombo. Ang bahay dyan sa may Alabang, 4 blocks, kapit-bahay si Aga Mulak, sunod, si Fidel Ramos. Sabi ko, James, meron ka bang 100 million na cash? Natawa sa akin. Sabi niya, hindi pinag-usapan ng mga billionaire yan. Wow. So sabi niya, kung hindi ko inaawat yung company ko, billion na kinikita sa buwan. Eh alam niyo kung bakit? Eh ang negosyo ko gumagawa ng barko. Diba? Eh pag ang British na paggawa ng barko sa kanila, ay grabe! Diba? Kaya ang lahat po nila kanyang welder, sino po welder dito? Ang welder pala may mga class. Ang welder niya, super duper class A. Wow! Diba? Pati pa nga hilo eh, super duper class A. Diba? Sabihin, talagang pulido gumawa. Kasi sa panahon natin, ang mga babae magaling mag. Actually, sila hinahayat ngayon eh. Mga babae, pulido, kahit magpintura, magaling yung babae. Ang nagpagawa ko ng babae, maghahayat ako ng babae. Kasi kamay niyan, ang kamay nila magaling. Okay. Tayo napunta doon. Okay. So, ibig sabihin, gumagamit po tayo ng strategy to reach out people. Amen? Bakit natin may reach out ang tao? The opportunity to share the gospel. But we are not using strategy for their eternal salvation. Yun ang mali. Diba? Katulad ko po, ako po'y volunteer facilitator ng DSWD. Kasi may program ng DSWD. Ang tawag po doon for peace. Pantawid. Pantawid, Pilipino, program, pangpamilya. Yeah. So, puro may hirap ang mga aming mga member. So, ginamit ko po yung purpose para makapag-Bible study. Sa dalawang barangay, meron na kaming Bible study. Yung una namin Bible study, mas marami pa sa miyembro ko sa church. 16. Eh, ang member ko sa church, 12 sa akin. So, yung una namin Bible study, 16. Kaya ginamit ko po yung purpose para makapag-share ng gospel. Pero hindi ko ginamit yung purpose para mag-share ng eternal life. Bali po yun. So, every strategy pwede natin gamitin to reach out people for the gospel. Pero hindi para sila yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Kasi baka yung sineshare mo, hindi naman elect. Diba? Kahit balibagin mo ng Biblia, hindi lilinin niya. Diba? Alam mo kung bakit? Sa amin sa Tondo, merong babae doon kasi yung anak niyan,
12 years old, nakakilala sa Panginoon. Nung kami nagba-Bible study kami, puntahan niya, haba ng buhok. Talaga sa bunutan niya, kakalit ka rin niya, palabas doon. Tapos nung umamat, ang dami ng Bible na tinapon, kasi tabing ilog sila tinapon niya yung Bible. Nung namamat mo, naghihingal siya, talagang, may ganun pa ng tao, even the point of death, di makakaisip ng Diyos. Diba? Naalala ko yung binitay nung Chibaga ko yun. Sigaray. Sigaray? Nagahaya-alay, Nagahaya-alay ako. Nahuli nito rin, parang nagahaya-alay yung araw. Totoo, kasi kung naduro ko ng karera, haya-alay yung araw. Pwedeng, hindi ko lang pinatulad kasi chip. Sabi ng mga psychologists, yung mga ganun pa ng tao, even the point of death, kung kumbinsin nila yung sarili nila sa kasunungalingan, hindi nila ginawa na ko. Ay, hindi ko na-rape yan. Diba? Pinakain pa nga siya, kinasal pa nga siya, isa ng yung taga-Channel 7, hindi naman pa nga sa kasal. Pero kahit sa kamatayan, hindi siya nauwagi. So kaya alam niyo mga kapatid, ang ating paggawa ng estratehiya para lang ma-reach out ang tao. So bawat isa po sa atin, lahat po tayo magiging saksi ng Panginoon. Hindi ka man preacher, no? Hindi man tayo pastor, pero pwede po natin ibahagi yung ating naranasan sa Panginoon. Meron ba kayong karanasan sa Diyos? Meron ba kayong karanasan sa Panginoon? Kasi ako, sabi ko kung hindi ako nagpastor, hindi ako magdadamit ng ganito. Kasi ako Jeff Brooks Kasi adik ko ako nung araw, tapos malunugtog ko kami. Talagang ang pangit pala ng adik, Pag nakakita ko ng adik, hindi-rindiri ako. Doon pala yung tsura ko ng adik. Kasi humihiga na ako doon sa kalye, tapos nahuhubuan na ako, bangag na bangag Tapos umuwi ako sa bahay namin. Parang clip ka na, gano'n. Kaya, alam nyo, ang biyaya ng Diyos masyadong malawak Lahat ko nakasabay ko, 6 feet below the ground ako. Ako, di ako naiya, this year, golden boy na ako. Nasa mukha ako ba? Patay na hong lahat ng kasabay ko sa pag-aadik. Sabi ko, buti na buhay pa ako. Kasi gano'n bata pa lang mo kami noon, 9 years old pa lang ako. Doon na ako ng karera sa Manila. Kasi yung karera, yan yung sikat ng sunan sa Manila. Tapos, haya-alay. Napakikip Chibagya kanila kasi haya-alay. So, gano'n po, no? Pero because of the gospel mission, dahil sa bago pa nilalang ang mundo ay pinili na tayo ng Diyos, yung gospel mission, ginamit po ng Diyos yun para tayo po ay tawagin. Now, what is the role of the Holy Spirit in the mission? Meron pong role ng Holy Spirit Salvation belongs to God. Sabi po ng John chapter 2. Remember that, salvation belongs to God. Hindi ko pwedeng maging Savior. Amen? Pero minsan, ang preaching para nagiging Savior ng tao, mag-decide ka para ka maligtas. Pag hindi ka pa nag-decide, huwag ka maliligtas. Pag nag-decide ka, maliligtas ka. So, lumalabas, yung kaligtasan nasa kamay mo. Hindi ka ang tagapagligtas, yung Diyos. Kaya nga may election. Before the world began, inelect ng Panginoon yung mga tao para sa Kanya. Tama po ba? Sample. Marami pong tao ngayon, especially sa government po na. Minsan pagtingin natin sa politics, sa mga politiko, parang, anong tingin niyo sa mga politiko? Puro sinungaling, puro manguto. Pag binoto niyo ako, papantayin ko yung inyong kalye. Wala, kung papantayin niyo sa kalye. Pero tingnan po ninyo, lahat sila may mga religion Baptize pa sila doon. Bakit sila mga magdanaka? Ano po ang punto ko ron? Alam nyo, religion is not a guarantee. Para sabihin natin nasa Diyos po tayo. Hindi po guarantee. Sabi ng tita ko madam, yan, nagkita kayo ng religion. Kasi ganun yung mga sarado, Katoliko, sarado, kandado, isimiento. Because I grew up in a religious clan. Both side, my mother and my father. Both side, may mga pare, may mga mother.
Kamamatay nga lang mo yung turing ko, si Romeo Armada. Kung taga-UI kayo sa Recto, Vice President ng Register po yun. Namatay pa ba kayo? Vicente namatay po siya. Pari po yun. Pero siya yung kauna-unahang paring Grinan ng Roma na mag-asawa. Nag-asawa siya eh. Then finally, parang nakosenso siya. Totally nag-decide na siya as a priest. Pero dati siyang priest talaga. So, ang tita ko po ay gusto kapatid ng father ko, madre. So, ganun yung aming plan eh. So, alam niyo, ang plan namin, iba-iba eh. Pare, rebelde, magnanakaw, sakal, adik. Kasi yung kuya ko, na nasa Amerika ngayon, pastor, hold up and huyo. Na-hold up eh. Diba? Nakakatuwang ikwento, no? Hold up eh. Sa pamilya namin, may hold up, may pusakan. Diba? May adik, may NPA, may pare, may madre, ngayon, may mga pastor na. So, iba-iba lang lahi yan. May lahi rin kaming baliw. Yun eh. Yeah. Now, so salvation belongs to God. Ang Diyos po nagliligtas, hindi tayo. So, kaya wala sa kamay natin ang salvation kung nasa Panginoon. Yung ating salvation yun na ini-enjoy natin at this very moment, yun po yung kaloob ng Panginoon. Amen. Mamaya makikita po natin. Now, since man is dead in sin, and he cannot understand the things of God, he needs to be quickened by the Spirit of God. God is the only one who could open up the hearts of the sinners. Tama po. Ang Diyos lang ang pwede. Diba? Hindi pwede. Sige naka. Ako nun niyuyug-yug eh. Pagkapon na si Kristo, gagano ako nung kaklase ko. Diba? Teka muna, huwag mo akong kulitin. Diba? So, ibig sabihin, hindi po natin pwedeng i-force yung tao na tumanggap kay Kristo, kung persahin. Diba? Kasi alam niyo, during my time sa James Swaggart Ministry, nasa medical mission po ako, ang daming tumanggap kay Kristo sa medical mission namin. Ang report ko, 200, 300, ang dami. Eh, nung pinapalo ko na, wala ka na eh. So, ibig sabihin, hindi mo totoo tumanggap. Madali kasi, gusto tagabi si Kristo. Eh, kahit si Satanas, tatanggap eh. Bakit? Eh, libre gamot, libre kukto. O, sino hindi tatanggap doon? Ate, hindi ka, bakit? Naku, sino may sakit siya? Naman anak ko, naku, kabit kami ng gamot, libre doktor. Sino masakit ang ipin, sino makapabunod, pabunod natin. Matawa niya, tagabi si Kristo. Oh, bakit? Eh, binigyan mo ko. Pero yung bunga, wala eh. Amen? Alam nyo, kahit marami ka na siya na sinabi mo tumanggap kay Kristo, eh, hindi yung sure kung ligtas yun o hindi. Why? Eh, hindi mo ka naisama sa church eh. Saan na? Kaya nung papalo kami, asaan mo yung 200 pinatanggap natin? Wala ako, pastor. Kung sinisera namin, nakakandado na bahay eh. Diba? Meron kami sinera doon sa amin. Binigyan pa namin ng ilaw. Kasi walang ilaw eh. Doon yung ilaw, mahal, binigyan namin sa dami higit. Sumunod na, the following week, pinuntahan, wala na eh. Wala po si nanay. Pati yung nanay nila, umaning ba ng uli, nasa ilalim ng upangan. Nagtatago, ay makarinig ng gospel. So, ano po ang punto ko rito? So, ang role ng Holy Spirit po sa gospel mission, sa pagsishare natin ng gospel, siya po yung nag-regenerate. Ganito po yan. May mga tao minsan, saglit po lang hinaya eh, sumama sa church. Ano? At ngayon, active na sa church. I believe elect po ng Diyos. Pero maraming tao kahit nasa church na. Pero hindi na bago ugali, hindi mo born again yun. Malamang yung buwang again yun eh. Kaya alam nyo, wag po tayo magpadalin dumami, hindi mo mahalaga marami. Diba? Ang dami nga ng membro. Puro kardal naman, puro makasanlibutan. Ayan. Awa po ba? Kaya sa amin, sa church namin, mga babae, mga babu. Joke lang po. What do I mean? Kasi sa gospel mission, ang role natin is to preach the gospel, to share kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pero ang nagbo-born na rin po ay ang Holy Spirit. Sa theology, ang tawag namin dito, effectual calling, regeneration. Yung gospel conversion naman, o yung gospel, tawag po namin ineffectual calling. So, tinatawag po tayo ng gospel.
Kaya gospel mission. Sino ang nasyaran dito? Ba't nandito kayo ngayon? Meron ba? O nagpusa lang kayo napunta dito? Diba? Lahat po kayo bunga ng pagsishare ng gospel. Anong sabi sa atin? Kapatid, tanggapin mo si Jesus para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tinanggap mo naman. At dahil nga sa tunay mo tinanggap, nandito ka sa church at kasama ka ngayon. So the gospel is the means of God to call His elect. Tatandaan po niyo yan. Ang ebanghelyo ay ang paraan ng Diyos para tawagin po ang mga pinili niya sa buhay na walang hanggan. Basahin po natin mga kapatid. Sa John chapter 10, verse 26 to 29. John chapter 10, verse 26 to 29. Sabi po rito, andyan na po ba kayo? 1 Gs 26 hanggang 29. But ye believe not, because you are not of my sheep. And I said unto you. So may sheep. Ang tawag po ng Panginoon sa kanyang mga tao ay sheep o tupa. 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Okay. Tanong, tupa ba kayo ni Kristo? Yes. Mga anak ba kayo ng tupa? Tupa kayo ni Kristo, kaya you heard the voice and you follow Him. Tama po. 20. My Father, o 27, I'm sorry, 27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. 20. And I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no one is able to pluck them out of my Father's hand. So nakita po natin na may tupa. Ang tawag po ni Kristo ay mga tupa. Sabi niya sa 28 kasi, balikan natin yung verse 28. Ano? 26 po, I'm sorry. Verse 26. But ye believe not, because you are not of my sheep. Sabi ng Panginoon, hindi kayo sumasampalataya kasi hindi ko kayo tupa. Mga kapatid, dalawang hayop lang ang there are two kinds of animals ang tingin ng Diyos sa tao. One is sheep. Yung sheep ay tupa. Yun talaga ang tao ng Diyos. Pangalawa ay goat o kambing. Ayan. So, what we are looking for, o ang hinahanap po natin ay sheep, hindi goat. Kaya ang gospel ay for the sheep, not for the goat. Hello? Awin mo katabi mo, baka may kambing yan. Why? Kasi ganito po yan. Ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mga tupa ng Panginoon. Pero pag hindi sumasampalataya kay Kristo, ayaw ng gospel, ano tawag doon? Kambing. At ang kambing ay hindi naliligo. Ano ibig sabihin? Kung sheep ka, isa sa mga symbol ng word ay pwedeng tubig. Diba? At ang goat hindi naliligo. Hindi, ayaw niya ng water. The water of life. Amen? Ayaw niya ng tubig ng buhay, which is the Word of God. So sa madaling salita, lahat po tayo na nasa loob ngayon, tiyakin mo na ikaw ay tupa. Kasi yung kambing naluluwag yun eh. Eh alam niyo bakit magulo ang mga Christian churches sa panahon natin? O even before, bakit? Kasi marami sa loob ng kawan, hindi tupa. Kambing. At yung kambing, wala akong kaligtasan yun. Sa Judgment Day, sabi ng Panginoon, lahat ng tupa nasa aking kanan. Lahat ng kambing, kaliwa. Yung nasa kanan ng tupa, pumunta kayo sa kaharian ng aking Ama. Yung nasa kaliwa, saan kayo? Doon, babarbecue kayo. Nagdagata kapul. So kaya, ang tupa, anong characteristics ng tupa? Ano yung kanyang katangian?
Maamo ang tupa. Diba? Alam niyo pagka kinakatay yung tupa, sabi ko nga kung tayo Pilipino, hindi natin makakatay eh. Bakit? Eh habang ginigilitan, naluha. Ganun po ang tupa eh. Wala siyang muwang, tahimik. Kaya nga si Kristo nung pinapatay na, pinapahirapan, tahimik lang. Kasi nantulad siya sa tupa. Diba? Eh yung kambing, diba? Nanunugag pa. Kaya sa church, uso yung sinusumag ang pastor. Diba? Lalo yung mga board. May board pa kayo? Alam po, wala kayong board eh. Diba? 3 kayo eh. Pero kayo blackboard. Pero yung board sa church, wala. Meron kayo, 3 pastor, diba? Hinati yung sistema ninyo eh. So, parehas po tayo na sistema. Now, gusto kong ipunto, yung mga tupa, yun ay dadalhin sa kawang, sabi ng Biblia. Kaya tayo, tupa tayo eh. Kaya tayo ngayon nasa kawan ng Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tupa ka. Hindi ka kambing. Huwag naman yung mura, no? Diba? And that is the importance. Yan po yung mga bagay na importante na maintindihan po natin na hindi lahat ng tao sa labas ay pwedeng tumanggap ng gospel. Amen? Sino rin may sineshare na 10 taon na sineshare na, hanggang ayaw tumanggap. Namatay na nga, nailibing na, bulok na. Diba? Bakit? Kasi hindi nga elect yun eh. Diba? Hindi elect po yun. Kaya mapalad po tayo sapagkat tayo ay pinili ng Panginoon. O eh kung hindi tayo, sabi ko Lord, kung hindi mo ako pinili, hindi ako Kristiyano, hindi ko alam kung anong buhay ko eh. Well, maaaring may pera ako. Pero paano ang buhay ko? Diba? O, eh may mga, kasi kami nag-reunion kami, yearly, mga klase ko no, high school. May yaman sila, pero, diba? Wala eh. May yaman, pero ang buhay, hindi maintindihan kung saan papunta. May mga kwata, may mga, ako nga na naglalakad pagka-reunion eh. Okay. Ako lang ng kotse, dati na kakotse. Diba? Pasaan ka na, isasakay ka namin, ganun na. Kasi alam nila, wala naman akong kotse. Eh sila lahat puro mga engineer, may doktor, may mga militar. Eh, pag reunion namin ganyan, sila may mga sasakay ako, naglalakad lang. Saan na ba kayo mo? Saan mo tayo magkita? Sa Jerry's Green. O magkataon sa amin yung Jerry's Green. Diba? Ano ang buhay ng isang tao pag wala namang gospel sa buhay nila? Kaya ano ang response po natin sa ganitong klase ng paniniwala? So, lahat pwede natin share ng gospel. Pero hindi po lahat ay tutugon sa gospel. Sapagkat ang gospel ay ginagamit ng Diyos pantawag sa mga tumpaki. Amen? At pag narinig natin yung tinig ng Panginoon, sumunod, tumanggap tayo at sumusunod po tayo sa ating Panginoon ngayon. Alam niyo, maraming Christian na sabi na, Pastor, napakahirap po sumunod sa Panginoon. Ako hindi nung nahirap, madali lang. Madali lang naman. All we have to do is to submit ourselves to God. Kasi pag hindi mo pinasakop ang buhay mo sa Diyos, diba, hindi ka talaga makakasunod sa ating Panginoon. Ayan. Now, there is a question here. Is there any method how to share the gospel? Ano bang method? Actually, binasa ko. Pinag-aralan ko yung Bible Book of Acts, wala akong method. There is no method how to share the gospel. But, simply using the biblical passage to convey the gospel. Simple lang. Ano yung T40? Ano ginagamit na verse? Ephesians 2:8. Let us study Ephesians 2:8. The text clearly explained that faith is not from us, but it came from God. So, let us read Ephesians 2:8. Sabi po nun, so it is not, faith is a gift, not innate. Pag sinabi po natin innate, nasa Tagalog ng innate, yung natural na nasa iyo. No? Inborn, ika nga. Bawa, inborn na talagang magaling ka mag-gitara. Si ate kong tira, nakikinggan. Sabi ko, makakajabi mo ba yan? Ganun, di ba? Kasi yung mga term mga rakista eh. Wow, makakajam ko mamaya ito. Ganun yan.
Innate, ibig sabihin, wala po tayong angking pananampalataya. Let us read Ephesians 2:8. So, we simply says this, for by grace are you saved. Right? So, have you noticed the verb saved? Past tense ba? May ed? May ed, no? So, ibig sabihin, for by grace you are saved. So, what Paul's talking about here, yung taga-Ephesians na sinabihan niya na kayo inelect ng Diyos before the world began, saved na kayo. Amen. So, ibig sabihin, yung mga elect ng Diyos, how would I say this? Lahat ng inelect ng Panginoon, talagang saved na. So, all we have to do is to preach the gospel para marinig ng mga elect yung gospel. Kasi saved na talaga sila. Kinakailangan ma-convert lang sila sa gospel. O, let us continue. For by grace are you saved. So, means ng grace is unmerited eh. When you say unmerited, hindi naman natin tinabaho. No? Hindi naman na-earn. Hindi rin naman, you're not deserving. No? Parang yung ninong ko. No, tatay ko nasa ninong ko sa kasal. Tatay ko nasa ICU sa Manila Doctor. Eh, ang bill namin is 175,000. Kako na, ibaba na. 75 na lang. Ay, magkano mo lang? Ako, 25 na lang. Ako, babayaran ko after 6 months. Kailangan mo ko ng ninong ko, 25,000. Dinalabas ko yung father ko. Following months, bumalik ako, sabi ko nung wala pa ako ibabayad sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Eh, ako di ba nagkautang? Maganda yung kausap ko ninong ko, makakalimutin. Bakit? May utang ka ba? O, utang ako 25,000. Ah, ganun ba? Sabi niya. Eh, ako na ba ibabayad? Ano yung bayaran? Kinita ko na yun eh. No? Nakakaulit pa kaya ako rin. Ano yung sabi doon? Grace, hindi niyo lang pinabayaran sa akin. Diba? Pag binigyan kita ng pera, 10,000, huwag mo bayaran sa'yo na yan. Grace ang tawag doon. Hindi mo nito trabaho ako, hindi mo naman deserve yun. Diba? Pero, yun ang ibig sabihin po ng grace. Tuloy po natin. True faith, and not of ourselves. Not innate nga eh. Hindi nga, wala nga tayong sariling pananampalataya. So, ano yung sumunod? It is what? The gift. Ang regalo ba binabayaran? Ate, birthday ko, sabi mo, Pastor, ito gift. Well, bumulot ako ng 1,000, ate. Ano ba nararamdaman mo? Are you insulting me? That's my gift for you. Bakit mo binabayaran? So when we say gift, hindi mo naman kinabaho. So, ganito po. Ang pananampalataya ay galing po sa Diyos. Hindi po galing sa atin. That is the saving faith. Yun po yung theological term dyan eh. Saving faith. So, ibig sabihin, ang tao sa labas, kahit tayo nung araw, wala po tayong pananampalataya talaga. Eh, kailan po tayo nagkaroon ng pananampalataya nung tayo ay maborn again? When God quickened our hearts, when God changed our evil nature, that's the time nilagay niya yung faith sa ating puso. Kaya nung marinig natin yung gospel, agad po tayo nag-response sa gospel ng Panginoon. Amen? Nakukuha po ninyo mga kapatid? Kaya ito po yung mga bagay na dapat po nating maintindihan na tayo'y witness at nandito po tayo sa gospel mission. Sineshare po natin yung gospel sa mga tao na sa mga taong masishare natin, baka may pinili ang Diyos dyan, sila'y tutugon sa panawagan ng Panginoon. Alam nyo, huwag na po tayo mag-access sa mga taong ayaw naman talagang tumugon sa gospel. We're wasting our time for them. Iwan na lang natin sila. And let the Lord, iwan natin sa kami ng Diyos. Eh ayaw Panginoon eh. Kasi imagine, 2 taon mo lang binabahagi na ng salita ng Diyos, wala pa rin hanggang ngayon. Diba? Nasaya yung oras mo, no? Why? 2 taon. Diba? Pira ka, nagbugol ako ng panahon, nabasaya ako, ginutom ako, naarawan ako, inulan ako. Tapos pag nakuli, matatapos yung Bible study, hindi ka pupunta sa church namin. See? Gusto mo tagabi si Cristo ko? Gusto mo sa panalangin ko po? Gusto mo tayo ng church namin? Ayoko po. Diba? Paano yun? How do we know that the person is truly saved? Paano natin malalaman? Una-una, nag-repent siya ng sin. Ngayon, eto, madali naman humingi ng tawad eh. Pero ang problema, ano ba ang mark
ng tunay na nag-repent. Matthew chapter 3 verse 8. Let us read. Okay pa ba kayo? Maaga pa naman? Okay. Matthew chapter 3 verse 8. Tingnan po natin, para kayo rin magkaroon ng knowledge, paano ba malalaman talaga na save tong kasama ko na to? Diba? Kasi maraming maniligaw, kahit sa iglesia ni Satanas, sasama sa'yo. Bakit? Makuha ka na. Diba? Kaya po, pag napangasawa mo ngayon, lalabas na ang tunay na kulay. Diba? Maraming ganyan eh. Pero tingnan po natin, verse 8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Sa Tagalog po, sino po? Gusto ko marinig sa Tagalog. Somebody read from Tagalog version. Sige po, yung malakas ang loob. Matthew 8 verse 8. Inalan niya sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ayan. So, ang fruits po ng pagsisisi, merong bunga yan eh, na nakita na talagang tumalikod ka sa kasalanan. Ngayon, ako paano ko nasabing talagang ako yung na-born again? Eh unang nawala yung sugal, hindi na ako nagsusugal. Hindi na ako nagbibisyo, wala na. So parang ang puso ko napunta na sa Biblia. Sabi nga nung pag dumadaan ako sa mga kanto-kanto, Brad, Roy, parang makarating ka sa ikapitong langit niya kasi dala akong Biblia. Talaga yung Bible mo, gawin natin rolling paper. Ano yung rolling paper? Kasi may paliwanag sila eh. Gagawin, bakit ito naman ito? Bible ko, gagawin rolling paper. Sabi ko, nakakaawa. No? So, sa sarili natin, makikita natin kung talagang tayo saved. Why? Kasi yung fruits ng repentance nakikita sa buhay natin. Diba? Gano'n siyang Kristiyano, babaero eh. May asawa na, pero nagbababae pa. Nung makakilala sa Panginoon, talagang nagbago ang buhay. No, yung kasama ko si Pastor Jess Camo, taga Santa Rosa, kasama ko sa tundo yun, maligalig yun, nananaksak. De, pastor na, pumunta kayo ng tundo. Pagsakay niya, kwento niya sa akin, pastor, nakakasakay ko, sinaksak ko. Nakaharap sa akin, gulat. Naku, ano ginawa mo? Naku, lumuda ko, pastor, lumuda ko. Naku, kapatid, patawarin mo ako. So, nakita niya na siya nagsisi. Sabi niya, salamat kapatid. Nagulat naman yung mga tao, tuwa sa kanya. Nagulat kasi. Sabi niya, talagang nilog ng Diyos na magkita tayo kasi mula nung saksakin kita, di na kita nakita. Kaya nga siya nakakulong. Pagkadaya niya naging pastor. Dami mong kwento sa tundo ng mga dati mga loko ngayon, magiging pastor. Matutuwa ka pag nakasama mo. Kahit dagukan mo, hindi napapalag. Diba? O wala namang namilit dun eh. O, meron pa kaming kasama, patawagin si Bakulaw. Talagang laking pangagin. Sabi ko, ano laking gano'n mo? Eh ngayon, naging pastor. Nasa Amerika na, si Pastor Pito Banso. From Bakulaw, talagang dito ng pangalan. Kaya nagpiplit siya, sabi ko, parang ganyan, binatukan ako dyan sa basketball court na. Pastor na pala. So, ibig sabihin, makita po natin na ang tunay na Kristiyano, makikita natin, nagbago yung buhay, turn away from sin, 180 degrees. Eh pag, 360. Okay, mag-dami 360. Okay, born again ako, pero naka-360. Diba? Hindi gano'n. Pag sinabing born again, 180 degrees. Turn away from your sins. Huwag po natin gagawin na yung kasalanan dating ginagawa po natin. Can we say that if a person accepted the Lord Jesus Christ through sinner's prayer, is he really saved? No. Unless na nag-repent siya and nag-join siya sa church. Amen. And nag-repent tapos di nag-join. Ilang ko church. Yun. Kasi ang tunay na saved, sumampalataya, nagsisi at minagnet ng gospel. Pag sinabing minagnet, diba, hinigog ka. Diba? Nandun na sa church yun. Sino ang 1 year na rito sa church? May I see those hands na 1 year na sa church? 2 years. 3 years. Ako ba ba kayo? 4 years, 5 years. 10 years. Ilang taon ba ang church? 10.
Aba, magkasinagad lang, yung church din namin. Ayan. So, yung mga months lang, sino pa lang ang months? Diba? O, wala. So, salamat naman. So, in other words, nag-join na kayo sa church. At yung pag-join nyo sa church, nangangulugan na kayo ay talaga nakakilala sa Panginoon. Kasi alam niyo ang kambing, ito remember this, ang kambing ko, walang appetite sa gawain ng Diyos. Amen? Ulitin ko. Ang kambing, o yung non-elect, walang appetite sa gawain ng Diyos. Pero ang tupa, ang mga inelect ng Diyos, in love. Amen? Paano mo ka na in love? Pakita nyo in love. Wow. Diba? Galing, diba? Nakakita ng pogi. Diba? Diba? In love eh. Why? Ganun po ang mga elect ng Diyos. Pag yun nabahagi na ng salita ng Panginoon, nag-respond sa gospel, magnet yun eh. Sasama yun at may in love sila. Tatandaan nyo, I repeat, ang kambing walang appetite sa gawain ng Diyos. Sa kanya, kabaduyan to, ito, corny, walang kwenta, wala. Everything wala. Pero sa mga tupa ng Panginoon, nandito tayo. Ginagalang natin ang presensya ng Panginoon. Are you still there, mga kapatid? Then what is important? Ano ang importansya ng tayo ma-involve sa gospel mission? No? Unang-una, pag na-involve ka sa gospel mission, simple lang, just share your belief, just share what the Lord has done to you. Just simply, just to share everything para sa Panginoon. Unang-una, napupulpil mo yung commandments ng Panginoon. Go ye and preach the gospel. So, pangalawa, merong saysay yung paglilingkod. There's a sense, no? Parang, does it make sense kung ako'y mag-share ng gospel? Of course, yes. Merong sense talaga po yun. Kaya dalawa yan eh. Yung napupulpil mo yung commandments ng Panginoon. Secondly, merong sense yung ginagawa mo. Alam nyo, ganito yan eh. Ito sa human philosophy, ang sabi po nila, ang pinakadakilang bagay na magagawa mo sa mundo, mag-iwan ka ng isang tatak sa mundo. Ako, tinanong ako, Pastor, pag ikaw namatay, ano gusto mo lagay sa lapid ako? Kayo, ano gusto niyo? I'm a great? I'm a pretender? What? Ako sabi ko, ilagay niyo sa lapid ako, ako'y wala, pero si Kristo meron. Ano ibig sabihin legacy? Sa human philosophy, gagawa sila ng kasaysayan, isang legasiya na may iwan na sa mundo. Pero tayo mga Kristiyano, ang legasiya po natin is to glorify God. Amen? Yun po ang ating pwedeng ipamana sa ating mga anak eh. Sabi ko anak, wala akong kayamanan ha? Wala akong pera. Pero ipamamana ko sa iyo, pananampalataya. The greatest thing na may papamana po ninyo sa mga anak ninyo, hindi yung material things. Di ba? Yung faith. Kaya ako, bakit po sabihin siya nakakaingit yung mga mayaman eh? Mayaman na, Kristiyano pa. Diba? Mapalad. Yung iiwan po natin sa mga anak natin, yung isang bagay na napaka-importante sa lahat. Now, there is no biblical basis that everybody can do the gospel mission. Let's say preaching. Not everybody has the gift of preaching. But you can simply share your faith, inviting people to attend any church service. See? Alam niyo ba dumadami yung iglesia ni Iglesia ni Batman? Kasi magaling sila mag-invite eh. Diba? Anyayahan na doon, dumadami sila. Kahit hindi na bago, kahit hindi born again, basta umanib ka lang. Kailangan nila pera mo eh. Para magpatay ng maraming kapilya. Pero sa atin, ang paniniwala po natin, ang kinakailangan ng membership ay mga born again, regenerated, bago ang buhay, bago ang puso, bagong pananaw, may kabanalan. Ganun po. May mga, Panginoon ko, merong simbahan dito sa amin, kasi malapit, ang bahay po namin, o ang lugar namin, malapit kami sa Santa Rosa na po. Yung tinatawag na Paseo, kasi Ayala po. Meron church dyan, ang pangalan, The Church Without Moon. Church without. Ang sa Tagalog, iglesyang walang dingding. Nakita ko yung pastor. Nakulat ako, may kulay ang buhay. May hikam.
Jebro, sira-sirapan pa. Sabi ko, ano ito? Tapos, kaya nga without fault, everybody is welcome. Kahit kambing, welcome. Yes. Pero sa isang konserbatibong iglesia na naniniwala sa Biblia, ang welcome lang mo dito yung mga Ilocos. Amen? Ang isang tiklis na kamatis, magaganda, haluan mo ng bulok. Isa lang yan. After few days, ano yung iba? Bulok na. Ang iglesia po ng Panginoon hindi po naglalaman ng mga taong karnal, naglalaman ng mga kambing. Ang iglesia po ng Diyos naglalaman ng mga taong inubos, a community of redeemed. Amen? Ang komunidad ng mga iniligtas, komunidad ng mga tinubos ni Kristo. Kaya ang church po ito, hindi ho welcome ang mga kambing dito. Amen? Ang welcome po dito yung mga tupa ng Panginoon. Meron taga sa amin, nagtayo ng sa Man Islam, SLUGG. Ano ibig sabihin nun? Samahan ng mga lalaking ubod ng gugwapo. Kaya nga bawal ang pangit sa kanila, sa grupo nila eh. Totoo, meron po ito sa Caloocan. Hindi ka pwedeng mag-join sa Islam hanggat hindi ka mukhang artista. So kaya ang church po, hindi po ito lupo ng mga hinalo-halong mga tao na walang pananampalataya. Ang church ay lupon ng mga taong tinubos ni Kristo na merong bagong buhay, na merong liwanag na dadali sa sanlibutan. Nakakalungkot po, maraming churches. Gusto nila marami. Sige, ang dami nga. Pero pag sinipat mo ang buhay ng bawat membro, nako, ano ang problema ng mga simbahan ngayon? This is a reality, ha? Maraming mga churches ngayon, maraming nag-join sa music ministry. Tanungin mo na isang verse. Wala po. Nakakasyak. At ang problema po ng mga Christian churches ngayon, majority ng mga members of church hindi nagbabasa ng Bible. Nagbabasa kayo ng Bible? Diba? Majority ng mga tao sa church hindi nagpe-pray. Nagiging Sunday Christian lang. Hindi po gano'n eh. So, what we are looking for, mga kapatid, ay yung quality ng isang Kristiyano. Hindi po kambing. Kundi talagang merong bagong buhay na nakita. Then the church is the mission agency. Ang iglesia po ang siyang ahensya ng mga misyonerong ipadadala po natin. Ngayon, ganito po. Pastor, pwede ba ako maging missionary? Kasi parang nakakatakot ako. Missionary, ano kaya? Actually, tayo po ay lahat, sabi ko, witness po tayo. Mga witnesses, mga saksi. At in a little way, mga kapatid, we could be a missionary. Diba? Hindi mo missionary, may talagang bagay, pupunta sa ibang lugar, mag-mission. Hindi po ganun yun eh. Ang concept ng gospel mission, ang concept ng gospel mission, hindi yung mga nag-abroad, pupunta sa ibang lugar, para hindi po. Ang concept ng gospel mission, even sa community, makakapag-mission. Amen? Makakapag-reach out po tayo at makakapag-share po tayo ng gospel. Amen. Lastly, there are factors why the olden day church grew. May mga sanhi kung bakit lumago yung mga dating matanda, yung mga iglesia ng araw. The early Christian church, may mga factor bakit sila lumago. Acts chapter 2, tingnan po natin. Let us go back to Acts chapter 2, verse 42.